Hello, Group 1. Para sa mga pumili ng Group 1, ito na po ang inyong reading. Sino ang taong iniisip ka ngayon at bakit? Tayo po ay timeless reading. So by the time na mapanood mo ito, maybe this message is for you. Okay? But still, general messages din tayo. Just only take what resonate. Okay? Huwag nating lalaliman. Mensaheng gabay lamang po for Group 1. Anong may iwan? Ayan, I know hindi na ipapakita sa live. Tayo po ay live na live din sa ating FB. Pero ilaban natin ito. Okay, mag-alala. I-upload rin po natin. Kasi nakastand dito yung ating camera. Okay. Para sa Group 1, sino ang taong iniisip ka? Message will be straightforward hanggat kaya. Ayan, meron na agad. Sino ang taong iniisip ka, Group 1? Group 1. Meron na po ayan. Meron na dito. The Knight of Cups. Wait, it could be an admirer. Romantic admirer. The King of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Pentacles reverse. The Four of Wands ay narito. So, parang tahimik lang. Four of Wands reverse, isang indikasyon na personal na pakiramdam ito. Tahimik na nakamasid. Knight of Cups, kita nyo siya. Pero ito, the Four of Wands reverse. Naka-reverse, meaning kasi celebration to. So, parang hindi pa nito maiparating. Maaari rin ganon. Ayan. Meron na pong ingay. Ito yung mga pagkakataon na kailangan natin ipon. Okay, tuloy natin. So, ayan. Merong 7. Nine of Cups. Personal na feeling to. Feelings. Sabi ko nga, secret. Maaaring sinisikreto, pero may ilang plano nang hindi niya mabigyan pa ito ng pag-aksyon right now. Maaaring nahihiya or nagpapakiramdaman kayo. Possible rin yun. Reversal energy tayo every time. Maaaring rin naman para sa ilan ay walang ideya kasi nga may secrets dito or may hidden agenda in about romance, love. Yes, love messages tayo. Ayan na naman to, ang doggies. Pasensya na po sa ilang ingay. Okay. So, parang ayaw talagang ipabatid muna sa inyo dahil parang secret ito, sikreto na damdamin. Wow. Dahil sa ilang ingay, maaaring may ilang ingay ito na nararamdaman sa kanyang puso pero hindi niya maipabatid or maiparating dahil doon sa pag-aalinlangan, maaaring sa kanyang kakayanan or natural na abilidad. Pero andito yung attraction, okay? Or even yung imagination. Na-imagine niya yung ikaw o yung kayo sa isang relasyon. Ayan yung pinaka-message na nakikita ko dito. Pero merong selebrasyon sa kanyang puso, itong taong ito ngayon. Maaaring ito po yung current energy rin, okay? Andito yung contentment na parang ikaw lang, sapat na. Or kahit hindi niya masyadong maiparating pa ngayon, pero papunta na siya, to be honest, the Knight of Cups. Hindi pa man niya masabi totally, okay? Pero may ilang plans eh. Andito na yung pagkakontento na kahit ganito lang muna, ay sapat na. Okay. Ano pang ma-add natin dito? I feel na yung connection dito, may pagka-sincere. Kasi kahit tahimik lang, may kasiyahan. Okay? Yung puso. Para sa ilan, maaaring ito ay may kaugnayan sa itong taong ito. Okay, ito na. Kung sino ito. Sige, kuha tayo. Maaaring may kaugnayan sa trabaho, pera, at pamilya. Kasi dito ang Four of Wands. So, anything doon. Sige, add pa tayo. Add tayo dito. Sino itong taong ito na iniisip ka ngayon? Add ko na tayo ng ilang messages. Group 1. Sino itong taong iniisip ka ngayon? Group 1. Sino itong taong iniisip ka ngayon? Add pa tayo ng ilang messages. Group 1.
Parang hindi niya kaya pang mag-reach out. Ayan. Dahil sa ilang personal marahil rin na dahilan or agenda sa kanyang buhay. Sabi ko nga baka mahiyain ito. The 6th house. Maring nga po ito'y nakakasama nyo or nakasama nyo minsan sa inyong pang-araw-araw na buhay or kabuhayan, trabaho. Planet Uranus. It could be a surprise. I mean, baka para sa ilan walang ideya. For some of you, baka mas-surpresa kayo kung sino ito. Or yung pakiramdam niya, parang suddenly it's magic. Wow. Yung ganun yung feeling. Biglaan na lang naramdaman. At andito yung pagka-sincere. The 6th house, andito yung pagiging healthy ng kanyang puso. Ayan, para sa mga group 1 na pumili. Sa mas practical po, umaangat dito ang energy ng Virgo. It doesn't matter. Ito regardless na. Additional lang ito. Virgo, Sun, Moon, Venus, Rising in astrology. Napakalawak po niyan. Maalaga sa katawan. Ayan. Kasi 6th house. Observant. May pagka-conservative. But at the same time, open and practical naman ang taong ito. Maaaring nagtatrabaho ito sa hospital industry or anything related sa health. Pwedeng sa gym. Ayan. Yung mga gym instructor nyo. Why not? Or mga Zumba fanatics. Whatever man yan. Planet Uranus. Ito po ay sign ng Aquarius. So, yung energy rin ng Aquarius ay narito. It doesn't matter. Again, maaaring ito po ay meron siyang Sun, Moon, Venus, Rising na hindi natin alam. Karaniwan, hindi natin alam yung buong chart ng isang tao in astrology. Pero, ito yung umaangat sa inyo. So, ready na ba kayo kung ano itong makikita natin sa inyong baraha group 1, kung sino itong taong iniisip ka ngayon. Eto na. Hindi pa natin nakikita. Guys, ito. Nagre-record nga rin pala tayo. Hindi ko alam saan itatapat ang camera. Oo. Eto na. Dito ko muna itapat sa camera, guys, kasi nire-record natin. Okay. Sobrang umayon to, guys. Yung na-mention ko kanina, unang-una, secret. Secret admirer nga ito. Secret admirer. Okay. Someone has a deeper feelings for you than they are letting on. The 4 of Wands, the 7 of Pentacles, both are in reverse. Sinisikreto nito. Personal na selebrasyon sa puso. The Knight of Cups is here. Ayan. Tumatabini na ang puso. So, ayan. Talagang isang secret admirer. Maring totally wala pong ideyang ilan kung sino man ito. Secret admirer, guys. At ito, meron pa isa. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So, sana all na lang ganun. A message for you. A secret admirer. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Para sa inyo, Group 1. Hi, Group 2. Ito na po ang inyong reading. Sino nga ba ang taong iniisip ka ngayon at bakit? Kuha tayo ng ilang messages. Will be straightforward para sa mga Group 2. Okay. Anong maiwan natin para sa kanila? Sino nga ba ang taong ito na iniisip ka ngayon? Message. This is a timeless reading po. So, by the time na marinig mo ito, maybe the message is for you. But still, general messages po tayo. Just only take what resonate. Okay? At huwag nating lalaliman ang bawat barahang umaangat. Huwag tayong masyadong mag-rely sa baraha, guys. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga group 2, sino itong taong iniisip ka ngayon? Message. Parang ayaw pa lumabas. Excited ata. Tayo po ay live na live rin. Sa ating, ayan, may umaangat na. Sa ating FB. Salamat po sa ilang napapadaan. Sino itong taong iniisip ka, group 2?
Ang iniisip ka ngayon. I know hindi na ipapakita yung pag-shuffle sa live. Kasi po medyo struggle. Nandito ang camera natin. But no worries. Na-shuffle po natin maigi. At mapapanood nyo rin naman ito. Ina-upload rin natin. Okay, may ilang cards. The 3 of Wands, the Star, the 5 of Swords. Kunin pa natin itong isa. And the 5 of Cups. Okay. 5 and 5. So, maaaring meron ng ilang pagbabago sa pagitan yung dalawa. So, yes po, maaaring kilala mo na ito. Nakilala mo na. Meron na kayong nabuong koneksyon, relasyon, na sa true lang, ito hindi ko tatamisan. Maaaring meron na kayong ilang struggle, difficulties. And right now, meron nang naging distansya, meron ng gap, meron ng ilang differences, may mga pagbabago na. Ayan, medyo maano to, no? May ilang pinagdaanan eh. Andito yung lungkot, andito yung pagsisisi, andito yung halo-halong pakiramdam ngayon. Hindi lang lungkot. For some, maaaring merong conflict or tension dito. For some of you, just only take what resonate. Maaaring ito po ay nasa ibang lugar or nasa ibang bansa. Yung distansya, malayo na. Pero ang puso nito ay kumikinang pa rin. Parang may pag-spark. The star is here. Every time na naalala niya yung inyong pinagdaanan, ups and downs, highs or lows, parang kaakibat pa rin ito. Yung ikaw, okay, sa buhay niya, yung mga pinagdaanan nyo, andun pa rin, kahit hindi naging madali. It could be an ex, okay, ex-partner, ex-workmates, pwede rin, guys. I know love messages to. Pero parang nakadungaw. Tayo reversal din po. So, maaaring yung enerhiya dito ay higit na mag-apply sa'yo or sa yung person. Sa taong ito, na iniisip ka ngayon. Pero maaaring nakadungaw na lang kayo sa isa't isa or sa sa'yo. Kahit over the net, maaaring nag-i-stalk sa inyong mga social media accounts. The 3 of Wands ay narito. Using the technology over the net. Pero andito pa rin yung passion, yung love, and yung appreciation sa'yo ng taong ito sa kabila ng mga pinagdaanan. So, ulitin ko, maaaring sa'yo mag-apply yung ilang pagsisisi or sa kanya, yung ilang panghihinayang. So, parang pinakakanta dito, yung nanghihinayang. Nanghihinayang siya sa isang ikaw, group 2. Okay? Sige, add tayo dito. Para sa mga group 2, sino itong taong iniisip ka ngayon at bakit? Group 2, kahit pa tayo ng ilang messages para sa inyo. Sino itong taong ito? Ayan, itong maangat, add pa tayo dyan. Wait, the sign of Libra. Ito naman po, hindi kailangan Libra agad ang taong ito. Maring yung energy lamang po ng Libra. At maring siya ay merong Sun, Moon, Venus, or rising sign sa kanyang natal chart. Napakalawak po ng astrolohiya. Para sa mga taong ito, group 2, sinong taong nakaisip sa'yo? Nagkaroon kayo ng ilang imbalances sa relationship, yung connection nyo. Okay. Sabi, Libra, Taurus, and the first house, Aries. Okay. So, someone na may kaugnayan din po sa partnership, relationship, as I've mentioned, it could be an ex sa Libra. Okay. First house, maaaring sa'yo ito mag-reflect or mag-apply yung ikaw mismo, yung energy mo. Sabi ko nga, meron ditong ilang lungkot, yung pakiramdam na hindi okay, ikaw yung higit na naapektuhan. Taurus, about money, possible rin ito, or career, as I've mentioned kanina, sa yung tarot. Okay, yun yung pinaka-umangat dito, na maaaring tao nag-iisip sa'yo. Okay. So, ready na ba kayo na matignan natin itong napili nyong baraha? Set of cards, group 2. So, pakita ko muna sa camera, Ito na. Okay. Okay, twin flames. I know hindi lahat ay into twin flames. Kung baga naniniwala or napapalalim yung connection about twin flames, pero your passion ignites. Twin flames, actually ako, hindi rin ako masyadong into
twin flames. Pero, ano to ayan, twin flames, parang nagbabaga yung connection nyo. Parang, sa kabila ng ilang pagkakaiba nyo, andito yung inyong mga puso. Nag-aalab, as I mentioned kanina, may spark. Para bang, hindi niya ma-let go yung ikaw, kaya kanya hindi rin maalis-alis sa kanyang isipan, kasi, kambal nga twin flames. Parang ikaw yung pupuno or magpupunan ng ilang kakulangan sa pakiramdam niya, kahit hindi kayo naging perfect na relationship. Or totally, for some, tayo po ay general reading, wala namang relationship na ganap. Pero yung connection, kakaiba. Parang may something sa'yo na hindi niya maipaliwanag. Na dito napupunan siya nung halo-halong pakiramdam. Yung tensyon, yung kaba, yung panghihinayang, lalo pa nga po kung nasa malayong lugar ito. Or worse, ay meron na siyang iba. Or meron na siyang kinakasama ngayon, may asawa na. Yung ganon. Pero, andito yung love. Okay? Na hindi niya maipaliwanag. Pero, kasi Libra, sabi ko, may ilang imbalance. Parang hindi ito right now. Hindi pa pwede or hindi na pwede. Dahil sa ilang pagkakaiba. May ilang changes. Okay? Twin flames. Okay, yun yung pinaka-umangat. Ayan, pakita na nga pala natin, guys. Nakakalimutan yung Moonchild. Twin flames. Eto, my beloved. Though we may be physically apart, biglang nagulat ako. Okay, alam niyo ba, bago lang itong, trivia ni Moonchild. Bagong natin to, tarot deck. Kararating lang nito kanina, itong, ayan, ipapusong deck of cards. Kaya hindi ko pa ito alam. Hindi ko pa ito nakikita. Nag-shuffle ako agad, mineditate natin ang bawat, barahan na gagamitin natin. At nagulat ako, guys, my beloved, though we may be physically apart, spiritually, we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Sabi ko nga, maring malayo kayo. Hindi man totally malayo, pero meron ng distansya. Pero kahit ganun pa man, ano man yung condition nyo, o tinatakbo ng inyong mga buhay-buhay ngayon separately, spiritually daw, or on the soul level, para kayo iisa. Twin flames, oo nga. Parang ang kambal to ko na hindi niya maipaliwanag yung pakiramdam niya na naisip niya yung ikaw. For love transcends space and time, nothing is missing. May pagkamalalim. Napa-English ang Moonchild. Pero ito yung mga mahirap na connection, twin flames. Kasi ito hindi ko masyadong maalam about twin flames. Pero lang yan parang one soul kayo na pinaghiwalay. Kumbaga, maaring pwedeng hinaharap niyo ang inyong mga kanya-kanyang buhay. Hindi man yung kayo, kasi may ilang imbalances. Medyo, sabi ko nga, hindi ko tinamisan, may ilang tensyon, conflict, regrets, disappointments, halo-halo. Ganun pa man, andito yung minamahal, andito yung pagmamahal, andito yung mga puso nyo. It's true love. True love yung pakiramdam. Pero very complicated at the same time. Kasi maring sa ilan sa inyo ay hindi to pwede. Kasi meron nang nagbago or may ilang pagbabago sa buhay ng bawat isa. Okay? Pero ito yung umangat para sa inyo. Dito po yung love. At nag-iinit, nagbabaga ang love para sa mga group 2. May pagkamalalim na. Na kahit malayo, okay, ay andyan pa rin ang puso sa taong ito. Reversal tayo, o pwede rin naman pareho kayo ng pakiramdam ngayon. Hindi na maalis ang inyong isipan o ang kanyang isipan sa kung anong koneksyon meron kayo together. Meron ng connection, guys. Okay, hindi man naging kayo para sa ilan or totally wala talaga, pero yung pakiramdam on the soul level, yung feeling para sa inyo, group 2. Hi, group 3. Ito na po ang inyong reading. Sino nga ba ang taong iniisip ka ngayon at bakit? Okay, we'll be straightforward sa ating reading.
timeless rin po tayo. So, by the time na mapanood mo ito, maybe the message is for you. Still, general messages po tayo. So, just only take what resonate. Okay? Sige, start na tayo para sa mga group 3. Sino nga ba itong taong iniisip ka ngayon, group 3? Message? Group 3. Sino ang taong iniisip ka at bakit? Group 3. Okay, so, add pa tayo dyan. Group 3. Sino ang taong iniisip ka ngayon? Okay. The Two of Cups. The Nine of Swords reverse. And the World ay narito. Sige, add pa tayo. The Devil. Uy. Reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards at hindi po kailangan laliman o katakutan yung ilang baraha. Ito po ay may kalakip lamang na mensahe. Okay. So, meron akong pagkasobra, pagka-intense na nasisense dito para sa inyo group 3. Pagkasobra in a way na sana hindi naman ito something na nagiging yes, malawak siya eh. Malawak siyang makiramdam, mag-isip. Na baka nagiging obsess or nagiging isang ilusyon ang mga bagay-bagay. The World ay narito. So, pasok din dito guys. Ayan. Maring nasa malayong lugar ito. Nasa ibang bansa. Kung hindi man, maring kung ano man yung tinatakbo ng kanyang buhay ngayon ay may koneksyon sa ibang bansa. Yung ganong energy. The Two of Cups ay narito. Balance naman. But at the same time, parang hindi ito mapakali. Hindi niya mapakiwari. Kung bakit rin ganito yung nararamdaman niya sa'yo. Napakalawak. The World, napakalaki rin. Parang meron siyang gustong malaman or matutunan about you. Kung ano yung tinatakbo ng buhay mo. In short, may pagkamaritas ito. Hindi naman. Kung parang ayun nga sabi ko nga, sana hindi po ito something maging sobrang malalim. Baka hindi niya masyadong mapanghawakan. Pero yung hangad niya dito, syempre pa, ito, the Two of Cups. Magkaroon kayo ng parehong pakiramdam. Yung mutual attraction. Kung ano yung nararamdaman niya, sana ganun ka rin sa kanya. The Two of Cups. Dito po, maaaring hindi siya masyadong napagtutulog. Merong ilang unhealthy patterns na nararamdaman ng taong ito. The Devil is here. Lalo pa po, for some of you na nasa isang relationship ngayon, maaaring ganun, okay? Maaaring mag-apply dito sa inyo kasi the Two of Cups ay narito. And the Devil is here. So, dalawa yung, may ilang indication guys, napakalawak ng pwedeng makapakinig nito. So, for some na nasa isang relationship, dalawa yung ibig sabihin lang nito. Kung hindi ang kapareha mo, kung itong kapareha mo ay wala sa ibang bansa, maaaring sa kanya lang din mag-apply ito sa inyong mga partner. Okay? Na may pagkasobra. May pagka-intense when it comes to love or events yun. Alam nyo, bawal na magbanggit dito sa ano. Tayo po ay live na live sa ating FB rin. Nire-record din natin mga bagay-bagay. Yung intimate affection sa bed, ayan. Hindi na i-mention ni Moonchild kasi ayaw ni FB ng mga ganong weddings. Alam nyo na yon sa mag-asawa or magkapareha, may pagkasobra. If ever mag-apply, maaaring siya rin yung nag-iisip sa inyo palagi. Na hindi na pagtutulog kasi hinahanap kayo. Pero for some of you, na lalo pa na maaaring nga sa ibang lugar ito eh. Okay, nasa malayo. For some na single din. Meron tayong na-feel dito na obsession po. Okay, may pagka-extreme, may pagka-intense yung attraction. Na hindi niya mapanghawakan sa sarili. Kung bakit din, kung paano ba. Okay. So, ito, sige. Okay. Ay tayo dito ng ilang messages kung sino ba ang taong ito para sa inyo. Group 3, bumagsak na agad. Saan pa tayo?
Sign of Cancer, Aquarius. So, napakalawak po again ng astrology. Meron po siyang Sun, Moon, Venus, rising in Cancer or Aquarius. So, ano na, Cancer, very, sensitive, emotional, malalim. Aquarius, ito yung nami-mention ko na minsan napakalawak niyang mag-isip. Nagiging extreme. Very futuristic. So, baka yung sa lawak ng isipan niya, nakikita niya yung future niya na kasama ka. Okay? Pero hindi okay, water sign na naman. So, lahat na isama na natin ng water signs. Very emotional. The 5th house. Okay, dito pumapasok ang sign of Leo. Ang daming bumagsak. Water signs. Tapos Leo and Aquarius. Okay, so again, ulitin ko po. Sun, Moon, Venus rising in astrology. Meron sila dito. Okay. Para sa ilan maaring, kasi 5th house, dito po pumapasok yung love affairs. Na kung ang i-relate along with your other cards na bumagsak sa tarot, maaring nakaano nyo na to, nakasama nyo na, or nagkaroon na kayo ng special connection, or nasa situationship before, or ngayon pa lang. Ayan, dito umaangat yon. Pisces, very compassionate, sabi ko rin. Cancer, water, intense, may pagka-mysterious. So, saan mo ito nakilala? Or sino itong taong ito? Ito po ay maaring nasa iyong social groups, friendship, sign of Aquarius ay narito, nakakasama mo na. Kung hindi man kayo totally close, nasa isang community na meron ka, nasa isang groups kayo, organization, yung ganon, the sign of Aquarius. Okay. Yan yung ipapakita sa live. Cancer, Pisces, I am getting a message na maring ito po ay may kaugnayan din sa ilang, para sa ilan naman na hindi mag-apply yun. Yung comfort. Nasa ba yung comfort room? Hindi. Kumbaga sa yung, andito yung komportable ka. Maring sa pamilya, or may kaugnayan sa pamilya, or ilang connection ng pamilya. Or anywhere near water, o maring related sa water, bilang water signs ang umangat. Dito rin pumapasok ang, ito 5th house, napakalawak ng 5th house. Dito, pumapasok dito ang entertainment industry or yung creative side, yung pagiging playful. As I've mentioned, yung love affair. Okay? Dito po yun lahat. Pero meron siyang intense feeling when it comes to love. Actually, dito pumapasok talaga ang love din. 5th house, yung passion. Intense din yung pakiramdam. Pero more on parang sa social setting kayo nag-meet. Okay? Or anything na may kaugnayan din po sa money. 5th house, napakalawak niyan, guys. So, yan yung pinaka-message na iiwan natin. Ito na, tingnan na natin kung sino ba itong taong ito para sa inyo. Ready na ba kayo? Papakita ko muna dito. Naway umabot yung ating malulubat na friendship. Guys, friendship and sexual. Ayan. Ayun ni sexual union. Okay. Sabi ko na nga, may something malalim dito. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Ayan. So, maaaring point po ito ng friendship. Or kung hindi man talaga, totally sabi ko nga, malalim or close kayo, pwede po itong meron kayong common friends or nasa isang social groups kayo, community, organization, sexual union. So, para sa ilan, meron ng pinagsamahan, as I mentioned, situationship, or friends with benefits. Yung ganong yung eksena na nakikita ko dito, may pagkasobra. Ayan. Okay? So, yun yung may iwan natin for you guys, group number 3.